makakaupo na? Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga o blessed morning sa bawat isa. Sa lahat ng mga nanonood, isang mapagpalang umaga sa lahat ng outreach ng Gabriel Regalado, Gabriel Jeddah, Gabriel Bulacan, Gabriel Bagong Silang, at meron na rin Gabriel Sielito, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Tapikin mo siya, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka. At tapikin mo naman yung sarili mo, sabihin mo, I am blessed. Pinagpala ako. Dahil makakapakinig na naman ako ng salita ng ating Panginoon. Wow, praise the Lord. Galing talaga ng ating Panginoon. Ang galing ni Lord. Hallelujah. Sa mga ginagawa niya sa ating buhay, Panginoon. Mga kapatid, araw-araw binabago niya ang ating buhay. Hindi siya nagsasawa na tayo ay turuan. Hindi siya nagsasawa na tayo ay paalalahanan. Kaya nga, kapag ganitong mga pagkakataon, kailangan ginagrab natin yan. Sinasamantala natin. Dahil ito yung araw na kung saan sama-sama tayong magpupuri, sama-sama tayong makikinig ng salita ng ating Panginoon, at sama-sama tayong pagpapalain at ibe-bless ng ating Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Ang title po ng ating mensahe sa umagang ito ay The love of God is evident. Wow! Yeah? The love of God is evident. Ibig sabihin, kitang-kita yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, no? Parang, kung ating iisipin, parang, Pastor, luma na yan, yung mga ganyang pag-ibig, about love, luma na yan, gasgas na yan, no? Parang kung ating kung iisipin, ay gasgas na po itong mga ganitong pagtuturo. Kasi nga, marami sa mga churches o sa mga simbahan, lagi na lang nilang pinapangaral ang love of God, God's love you, mahal ka ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, di ba, mga kapatid? At marami pa pong pagtuturo about sa pag-ibig ng Diyos. At ito nga yung tungkol sa John 3:16 na talagang very popular, mga kapatid, talagang popular na popular. Kahit nga yung mga batang maliliit, kabisadong-kabisado, yung John 3:16, di ba? How about naman tayo, mga kapatid? Alam na ba natin yung John 3:16? Mga kapatid? Amen ba? Amen? Dapat ito yung talagang alam natin. Kasi ako nga, noong unang nakakilala ako sa ating Panginoon, ito yung kagad yung talagang unang minemorize ko, mga kapatid. John 3:16. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos, for God so loved the world, that He gave His begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but His eternal life. So, dapat tayo, alam na natin itong John 3:16 na ito, mga kapatid. Amen? Amen? Yung mga bata nga, kapag nakikita ko na talagang kabisado, wow, galing naman. No? How about tayo ng mga mananampalataya? At alam ko naman, alam na rin natin itong John 3:16 o pagmamahal ni Lord. Pero alam niyo po, mga kapatid, alam niyo po, kahit po paulit-ulitin niyang mensahe na yan ng iba't ibang mga churches, ng iba't ibang mga pastor, but still, alam niyo ba ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili pa rin itong sariwa. Nananatili pa rin itong sariwa. Ang mensahe ng ating Panginoon, kahit yan, John 3:16 na yan, kahit ilang taong ipangaral yan, parating merong bago. Mga kapatid, hindi nagagasgas ang salita ng ating Panginoon. Hindi naluluma ang salita ng ating Panginoon. Kasi nga, sabi nga po ng Lamentation, sabi dyan, Lamentation 3:22-23, wow,
Ang Bible na ang nagsasabi, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Wow, galing, di ba? Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, parating bago, parating press, mga kapatid. Hindi nagagasgas, hindi nabibilasa, di ba? Minsan nga kapag pumunta tayo sa palengke, pagka hindi natin alam bumili, minsan nakakabili tayo ng luma, nakakabili tayo ng mga pangit na mga isda, mga kapatid. Pero ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, na sinasabi sa Lamentation 3:22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa. Bawat umaga. Di ba? Ang ganda, mga kapatid. Ibig palang sabihin, paggising pa lamang natin sa umaga, may bago na naman siyang kapahayagan. Amen ba? Amen? Di ba? Kaya nga, sabi diyan, ibig sabihin, hindi po pwedeng sabihin, gasgas na yan, Pastor. John 3:16, alam ko na yan. Pag-ibig ng Diyos, alam ko na yan, napakinggan ko na yan. God's love you, the love of God. Alam ko na yan. Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Kasi araw-araw may panibagong awa at habag sa iyo si Lord. Naniniwala po ba tayo doon? Palakpakan mo ang sarili mo kung naniniwala ka. Hallelujah. So, halimbawa, kanina, mga kapatid, yung bagong hininga na tinanggap mo, bago yun. Amen? Amen ba? Yung bagong hininga na tinanggap mo, bago yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bago yun. Amen? Di ba? Yung pagkain mo, bago yun. At ito nga, sa araw na ito, meron ka ring bagong tsansa. Meron kang bagong chance. Meaning to say, nagkamali ka man kahapon, meron ka nagawang kasalanan na hindi mo naman nakalain na kasalanan iyon, pwede kang bumawi ngayon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, bumawi ka ngayon. Amen? Babawi tayo ngayon. Meron man tayong mga pagkukulang noong mga nakaraang araw, meron man tayong mga bagay-bagay na nagawa na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa kanyang harapan noong nakaraang araw, tayo ngayon na narito ay babawi tayo ngayon sa ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Kasi nga, parating bago. Laging sariwa, mga kapatid. Pwede kang bumawi ngayon, meron ka man pagkukulang nitong mga nakarang araw kay Lord, babawi ka ngayon. Dahil ang ating Diyos ay mapagmahal. Mapagmahal ang ating Diyos. Hindi lang basta mapagmahal, siya ay sobra-sobrang magmahal. Amen ba? Siguro, kung ganito yung pagmamahal na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon, kung ganito rin yung ipinapakita nating pagmamahal, kung ganito rin yung ipinapakita na pag-ibig ng mga tao sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga relasyon, siguro walang masisirang mga pamilya. Di ba, mga kapatid? Bakit nasisira? Kasi nga, siguro kulang yung pagmamahal, hindi kumpleto, pero yung ating Panginoon, kinumpleto niya. Mamaya, malalaman natin, bakit kumpleto yung pagmamahal ng ating Panginoon. What is the love of God? Number one, the love of God is universal. Pangkalahatan. The love of God is evidential. Ang pag-ibig ng Diyos ay merong patunay. Ang pag-ibig ng Diyos ay merong ebidensya, mga kapatid. And then, the love of God is eternal. Pangwalang hanggan. So, dyan lamang po tayo sa tatlong yan, mga kapatid. Hihimay-himayin natin ngayon yung sinasabi nating, Pastor, gasgas na yan, John 3:16 na yan, luma na yan. Pero ngayon, ipapakita ng ating Panginoon na ang salita niya ay sariwang-sariwa sa pamamagitan ng tatlong point na ating pag-aaralan, mga kapatid. Number one, the love of God is
universal, mga kapatid. No? Anong klase nga ang pag-ibig ng Diyos? Bakit sinabi na the love of God is universal? John 3:16, sabi diyan sa una, for God so loved the world. Ang pag-ibig ng Diyos sa mundo, ibig sabihin, pag sinabing mundo, mga kapatid, buong mundo. Di ba? For God so loved the world, sabi niyang ganon, sa John 3:16, ang pag-ibig ng Diyos ay pangkalahatan. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay universal, pangkalahatan, pangmalawakan, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatangi, hindi namimili, maganda, maputi, may ngipin man o kayumanggi, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa iyo. Amen? Ibang lahi ka man, anumang nationality mo, saan ka man naroroon, mahal ka ng ating Panginoon. Minahal ka ng ating Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay pangkalahatan. Ano man ang kulay mo, ano man ang bansa mo, ano man ang iyong kahapon, ano man ang iyong ngayon, ano man ang iyong kasalanan, ano man ang iyong pagkukulang, ano man ang iyong balat, ano man ang iyong lahi, mahal ka ng Diyos. Mga kapatid. Kaya nga, yung unang point natin, di ba? Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Ha? Ano ba yung pinapakita sa pag-ibig ng Diyos? Ang una niyang ipinakita, minahal niya yung buong mundo. Ganoon kagrabe. Ganoon katindi. Ganoon talaga kabigat. Yung ginawa ng ating Diyos. Na kung saan, hindi ka naman niya kakilala. Hindi ka naman niya kaano-ano. Mga kapatid, pero ang Diyos ay nagmahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga, tayo naririto ngayon eh. Kaya ka, nakaupo ngayon sa iyong kinauupuan dahil minahal ka ng ating Panginoon. Number 1 yan. Yung pag-ibig ng Diyos, no? Kaya nga, minsan sinasabi natin, mahal ko si Lord, kaya maglilingkod ako sa Kanya. No, mga kapatid. Dapat, una muna, minahal ka ng Diyos at naramdaman mo yung pagmamahal ng ating Panginoon, kaya ka naglilingkod ngayon sa Kanya. Mga kapatid, dapat ganun. Kasi, ano yung sabi? Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Hindi ikaw, hindi ako, at hindi tayong lahat na narito ngayon. Ang Diyos ang unang nagmahal, mga kapatid. Kaya nga, nung tinitignan ko yung John 3:16 sa umpisa pa lang, sabi niya, for God so loved the world. Bakit kaya niya minahal, mga kapatid? Ganoon, ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na kung saan ang pag-ibig. Hindi siya nagtatangi. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, ano man ang katayuan mo sa iyong buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, may pinag-aralan ka man, wala ka man pinag-aralan, ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa iyo. Amen? Di ba? Kaya nga, kung iisipin natin, talagang ibang klase yung ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Ng kanyang pag-ibig sa atin. Minsan, nababaliwala natin, mga kapatid, yung pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, bilang mga mananampalataya sa buhay natin, bilang mga nakakilala sa ating Panginoon, kung talagang nararanasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon, dapat ganoon din tayo sa mga tao, sa mga nakakasalamuhan natin, sa mga nakakaharap natin, sa mga nakakausap natin, o dito na sa loob ng ating simbahan, mga kapatid, na kung saan hindi natin pinipili kung sino lamang ang ating mamahalin. Mga kapatid, dapat walang pagtatangi sa pagmamahal. Hindi porket
ang katayuan niya ay tila baga low profile siya, mahirap siya, pero hindi mo na siya mamalahin. No, mga kapatid, ang Diyos, hindi siya nagtangi. Ang ating Diyos na sinasamba, lahat ay inibig niya. So bilang mga mananampalataya, bilang mga nakakilala sa ating Panginoon, dapat ganito yung ipinapakita rin natin sa mga tao, mga kapatid. Yung pagmamahal, yung pagmamalasakit, yung pag-ibig. O baka naman kaya wala kang nararamdaman na pag-ibig. Ang nararamdaman natin yung puro poot, galit, mga kapatid. Ibig sabihin nun, hindi mo pa nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin nun, talagang hindi nagmamanifest sa buhay natin o sa buhay mo yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kung talagang nararamdaman mo yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos, yung pagmamahal sa bawat isa sa atin, ikaw na mismo ang magmamahal, anuman ang katayuan sa buhay ng mga tao na nakakausap mo, mga kapatid. Amen? Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At sabi niya nga, sa 1 John 3:1, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng ating Ama. Wow! Di ba? Tignan ninyo kung gaano kalawak. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Diyos Ama, ng ating Ama, mga kapatid. Na kung saan talagang grabe yung pagmamahal niya. Sinabi niya, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. We are the children of God, mga kapatid. Tinawag niya tayo ng mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Kaya lang minsan, yung dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ang laki, mga kapatid, yung benepisyo na nakuha natin sa ating Diyos, na kung saan napakarami ng mga tao na nandiyan sa labas, ngunit isa ka sa pinili, isa ka sa tinawag ng ating Panginoon para ikaw ay makarinig ng kanyang salita. Dahil mahal ka ng ating Panginoon. Akala mo lang, walang nagmamahal sa iyo. Akala mo lang, parang wala ka ng pag-asa. Ngunit, mga kapatid, tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Maaaring ikaw ay magbago, ngunit ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Makagawa ka man ng kasalanan, makagawa ka man ng mga pagkukulang, ang Diyos ay parating tapat na patuloy na nagbibigay ng pagmamahal sa iyo. Hindi siya nagsasawa na ikaw ay turuan, hindi na siya nagsasawa na ikaw ay paalalahanan, dahil mahal ka ng ating Panginoon. Kaya tayo tinuturuan, kaya tayo pinapaalalahanan, kaya tayo minsan nakakaranas ng mga pagsubok, mga tapik, dahil mahal tayo ng ating Diyos. Amen? Amen? Di ba? Mga kapatid, yung mga magulang nga yung mga magulang nga, itinutuwid yung kanilang mga anak. How much more yung ating Diyos Ama? Di ba? Kaya itinutuwid ng mga magulang yung kanilang mga anak. Nais nila na ang kanilang mga anak ay ayaw mapariwara. How much more yung ating Diyos na buhay, mga kapatid? How much more yung ating Diyos na unang nagmahal sa atin, yung ating Diyos na unang umibig sa atin, mga kapatid. Na talagang grabe yung kanyang pagmamahal. Kaya lang minsan, kapag nakakaranas tayo ng pagtapik, nakakaranas tayo ng mga bagay-bagay na tila baga, parang ayaw natin. Minsan sinisisi pa natin ang ating Panginoon. Minsan kina-question natin siya, Lord, bakit mo naman ginawa sa akin ito? Lord, ano na nangyari sa akin? Huwag mo tanungin ang ating Diyos. Tanungin mo ang iyong sarili kung bakit nangyayari sa buhay natin yan, mga ganyang pagkakataon. Inaalaw ng ating Panginoon yung mga ganyang pagkakataon para tayo ay matuto, hindi para tayo ay saktan, mga kapatid. Amen? Ang nais ng ating Diyos na tayo ay maligtas, mga kapatid. Kaya minsan,
nakakaranas tayo ng pagtuwid. Kaya lang, minsan, tayo pa rin. Desisyon pa rin natin. Kaya nangyayari yung mga ganoong pagkakataon. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, maaaring yung mga asawa natin o yung mga anak natin, magbago yung kanilang pagmamahal, pero ang ating Panginoon, hindi nagbabago. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya nga, dapat parati tayo sa Kanya nakadepende sa ating Panginoon. Dapat, ginagrab natin yung Kanyang pagmamahal. Binabalyo natin, mga kapatid, yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya lang minsan, pag okay, hindi na natin siya naaalala. Pag okay ang sitwasyon, walang ganong problema, walang ganong mga pagsubok, may dumating man, nalalampasan, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Pero ang ating Diyos, hindi nagbabago sa atin. Kaya nga parati ko sinasabi sa inyo, na kapag araw ng linggo, dapat excited tayo, mga kapatid. Excited tayo sa mga ganito. One day for the Lord, mga kapatid. Kaya kailangan, ibinibigay natin yung the best natin para sa Kanya. Hindi yung tanghali na nasisikatan ka na ng araw, ayaw pang bumangon. Mga kapatid, tinatamad ka pa. Alam mo ng linggo ngayon. Mga kapatid, baguhin na natin yung ating mga ganyang kaisipan. Nakikita ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, mamaya na lang ako pupunta. Wala pa naman. No, mga kapatid. Huwag na huwag nating pinag-aantay ang ating Panginoon. Kailangan, dito pa lang, mga kapatid, kung gusto mo na talagang mapangiti ang ating Panginoon, kung gusto mo siyang maluwalhati, kung gusto mo siyang maparangalan dahil nararanasan mo yung pagmamahal sa ating Panginoon, mga kapatid, gagawa ka ng paraan. Gagawa ka ng paraan, mga kapatid. At kapag dinisire mo, Lord, hindi ako papayag na hindi ako makakatin ng linggo. Hindi ako papayag na hindi ako makakatin, makakasamba sa'yo. Dahil yun ang desire mo, gagawa ng paraan ng ating Panginoon. Hahawiin niya yung lahat na magiging balakid. Mga kapatid, kasi yun ang desire mo para mapangiti mo siya, maluwalhati mo siya. Kaya lang minsan, tayo pa rin ang nasusunod. Sabi nga, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Alam naman ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Kaya nga, pag Sunday, kailangan excited tayo. Wednesday pa lang, o bago pa lang dumating yung linggo, piniprepare mo na yung lahat ng iyong mga gagawin. Mga kapatid, sasamba tayo, magpupuri tayo, hindi sa tao. Sasamba tayo, magpupuri tayo sa Diyos na lumalang sa bawat isa taas din. Sa Diyos na tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya natin ginagawa ito dahil naranasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya siya yung minamahal natin. Amen? Binipisyo, mga kapatid. Kaya nga, grabe yung ginawa ng ating Panginoon. Ano yung unang point? The love of God is universal. And yung pangalawa, the love of God is evidential. Ano yung ebidensya? Mga kapatid, ano yung patunay na mahal tayo ng ating Diyos? Sabi sa John 3:16, that He gave His only Son. Wow, ang galing. Grabe. Ang tindi. Ang bigat, mga kapatid. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Mga kapatid. Para kay nino? Para sa atin. Para sa mundo. Nakita ng ating Diyos, ang tao papunta na sa kapahamakan. Ang tao mapapahamak na. Gumawa siya ng kapamaraanan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, yan yung ebidensya. Yan yung patunay. Mga kapatid, na talagang mahal tayo ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos may ebidensya. Ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong patunay ng pagmamahal. Ang pag-ibig ng Diyos,
ibinigay ang kanyang bugtong na anak at kaisang-isang anak. At ang pinakamatindi po rito, mga kapatid, ang pinakamabigat na ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. At kung ating pong titignan, ating pong iisipin, hindi lang ibinigay ng Diyos yung ating pangangailangan. No? Hindi ibinigay ng Diyos yung pangangailangan mo, yung pangangailangan natin, yung pangangailangan ko, yung pangangailangan nating lahat, mga kapatid. Hindi niya ibinigay yon, kundi ibinigay ng Diyos ang alin? Yung resources, yung pinagmumulan ng ating mga resources, yung may-ari, yung pinagmumulan ng ating pangangailangan na walang iba kung hindi yung ating Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Hindi niya binigay yung pagkain mo, yung damit mo, yung inumin mo, o hindi, binigay niya yung pinagmumulan, mga kapatid. Kaya kompleto na eh. Andyan na eh. Kainino ba nanggagaling yung ating mga pangangailangan? Di ba? Sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Mga kapatid, ibinigay niya na mismo sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, sabi ko, Lord, antindi mo. Lord, grabe ka. Di ba? Mga kapatid, dapat binabalyo natin to. Mga kapatid, biruin mo, yun mismo, hindi mo na kailangan pa na isa-isahin. Ando na kagad, kumbaga sa ano, lahat-lahat na binigay niya. Yun yung patunay. Yun yung ebidensya na talagang mahal tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa buhay natin, bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi natin pwedeng hindi bigyang halaga. No? Hindi natin pwedeng sabihin na, o baliwalain, yung ginawa ng ating Panginoon. Lalo na tayo na mga nakakilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, lalo na tayo na mga mananampalataya, mga kapatid. Kailangan binabalyo natin to. Mga kapatid, binibigyang halaga natin to. Kasi kumpleto na yung binigay niya eh. Yun na yung patunay na talagang mahal tayo ng ating Panginoon. Sino makakagawa sa atin? Masaktan nga lang yung ating mga anak, di ba? Parang sumasama na yung loob natin. Makita lang nating umiiyak yung ating anak o yung ating mga apo, di ba? Parang sumasama yung loob natin. How much more, mga kapatid? Yung Diyos na ibinigay niya, yung kanyang bugtong na anak, yung kanyang kaisa-isang anak, para sa iyo at sa ating lahat, mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung dapat? Ano ba yung dapat naming gawin o ano ba yung dapat kong gawin para maipadama ko naman yung pagmamahal ko sa iyo? Mga kapatid, kasi hindi nga natin pwedeng sabihin na hindi natin pinapawalang bahala natin. Kasi mga kapatid, talagang grabe yung ginawa ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? 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 Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. No? Hindi natin pwedeng baliwalain yung pagmamahal na ipinadama niya sa atin. Dapat meron din tayong patunay o katibayan na mahal nga natin si Lord. Ano naman yun sa atin? Bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Bilang mga nakakilala sa ating Panginoon. Ano naman yung patunay natin, mga kapatid? Yung mahalin lang natin yung ating pamilya, mga kapatid. Isa na yon. Isang malaking bagay na yon na magagawa mo para maipakita mo, Lord, ginagawa ko to dahil mahal kita. Mahal ko yung aking pamilya. Di ba? Hindi ko pinababayaan ang aking pamilya. Dapat ganon. Amen? Amen? Palakpakan natin ating Diyos na buhay.
Isa rin patunay yung, Lord, mahal ko yung trabaho ko. Di ba? Hindi ko pinababayaan yung trabaho ko. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo yung trabaho mo. Mahalin mo yung trabaho mo, hindi yung katrabaho mo. Di ba? Ulitin ko, mahalin mo yung trabaho mo, hindi yung katrabaho mo. Amen? Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Kasi minsan nangyayari yung mga ganon, di ba? Di ba mga kapatid? Pero alam ko, ang jebrim, regalado, ang jebrim na mga mananampalataya ng ating Panginoon, talagang istriktuhan lang. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba? Mga kapatid, dapat yung mga ganon, pinapakita natin sa ating Panginoon. Ano pa? Lord, mahal ko yung mga kapatid ko sa pananampalataya. May malasakit ako sa kanila. Dapat ganon, mga kapatid. Bilang katibayan. Lord, dahil sinabi mo, ibigay ko yung ikasampung bahagi, utos mo yan. Dahil mahal kita, gagawin ko ngayon. Amen? Amen? Amen. Bilang tanda ng ating pagsunod at paglingkod sa ating Panginoon. At pag ginawa mo yan, mga kapatid, ginawa natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Uulitin ko, hindi mo pa ibinubuka ang iyong labi. Alam ko na ang iyong mga sasabihin. Lumalapit ka pa lang, dumadagsa na, rumaraga sana, umu-overtake na ang mga pagpapala ng ating Panginoon sa iyong buhay. Amen? Amen? Kaya niyang baguhin ang takbo ng iyong buhay one day, mga kapatid. Sa isang iglap, kaya niyang baguhin, mga kapatid. Ipakita lang natin na talagang tayo nga ay nagmamahal din. May katibayan tayo na talagang tayo ay nagmamahal din, mga kapatid. Ano man ang iyong mga nararanasan, ano man ang iyong mga bagay-bagay na tila baga at tagal-tagal na ipinapanalangin mo na tila baga wala ng pag-asa, kapag nakita ng ating Panginoon na sumusunod ka sa Kanya, baka magulat ka pa. Bigla ka niyang itataas, mga kapatid. Amen? Na tila baga kala mo ang layo-layo na ng ating Panginoon sa iyo, yun yung time na ang lapit-lapit niya sa iyo, mga kapatid. Ang ating Panginoon, kumikilos yung kapag tila baga wala ka ng pag-asa, yung down na down ka na, saka naman ipapakita niya, anak, buhay ako. Ako ang iyong Diyos na walang imposible. Amen? Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Di ba? Mga kapatid, kaya ba natin yon? Kaya ba natin yon? Amen. Mga kapatid, pag sa Panginoon, walang mahirap. Lahat kinakaya. Amen? Kaya lang naman minsan hindi mo makaya. Ayaw mo lumapit sa Lord. Ayaw mo siyang isama. Isama mo si Lord. Lumapit ka sa ating Panginoon. Pag hindi, maghahanap ka na ng lalagyan kung saan mo ilalagay yung mga blessing na ibibigay niya sa iyo, mga kapatid. Amen? Eh lahat naman tayo gusto natin ng pagpapala. Di ba? Sino ba may ayaw? Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nahihirapan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay napapagod. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nalulungkot. Ano sabi niya sa John 10:10? Naparito ako para bigyan ka ng buhay na kaya-aya, buhay na masagana, mga kapatid. Yun yung plano ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Di ba? Mga kapatid, ang ganda ng plano niya. Kaya lang nakakalimutan natin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Sabi niya ganon. Plans to prosper you. Diba? Mga kapatid. Baka hindi naman natin alam yung kanyang mga pangako, mga kapatid. Dahil hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita. Amen? Diba? Madalas nating naririnig, itinuturo sa atin paulit-ulit na parati tayo magbabasa ng kanyang salita.
Di ba, mga kapatid? Kasi ang salita, ang Biblia, ang ating manual sa buhay natin. Ito yung magtuturo, ito yung mag-guide sa atin, at ito yung magsasabi kung ano yung mga dapat nating gawin. Kaya magbasa tayo ng kanyang mga salita, mga kapatid. Di ba? At dito natin. Kaya nga sabi ko kanina, hindi gasgas yan. John 3:16, may panibagong revelation yan. Hukayin mo lang hukayin, marami kang kayamanan na makukuha. Mga kapatid, bulay-bulayin mo lang yan. John 3:16, ulit-ulitin mo. Meron ka na naman mga panibagong kapahayagan bago ibibigay ng ating Panginoon. Di ba? Mga kapatid, John 3:16, kaya kailangan alam natin yan. Amen? Amen. So dapat, meron din tayong patunay at katibayan na mahal nga natin talaga si Lord. Ephesians 1:4, ito pa yung isang katibayan, mga kapatid, talagang tindit. Ibinigay niya na yung ating Panginoon. Ito pa yung isa, ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Wow! Di ba? Mga kapatid, pangako niya yan. Sabi niya, bago ako umakyat sa langit, sabi ng ating Panginoon, bibigyan ko kayo ng makakasama at makakatulong. Ito na ngayon, mga kapatid, yung Espiritu. Yung banal na Espiritu na sumasa atin. Kaya nga dapat, yung banal na Espiritu Santo, parati nating ina-acknowledge sa ating mga buhay. Parating nandyan yan. Sa Kanya tayo lumalapit, i-guide mo ko, turuan mo ko, patnubayan mo ko. Kasi yung banal na Espiritu Santo, yun yung makakasama natin at makakatulong. Ito yung katibayan na talagang mahal na mahal nga tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Di ba? Mga kapatid, John 3:16, and then yung pangatlo, andyan pa ba kayo? Okay. The love of God is eternal. Ano yung una? The love of God is universal. The love of God is evidential. The love of God is eternal. Biruin mo, sa John 3:16, nakakuha ka ng 3 puntos. Di ba? Mga kapatid, diyan lang nakakuha ka na ng ituturo mo, imemensahe mo, balik-balikan mo lang yan. Di ba? Ang bilis. Kung talagang gusto nating matuto, gusto natin talaga na makagawa, pero minsan, tinatamad tayo. Mga kapatid, sandali lang, hindi ko kaya yan. No, kaya mo yan. Ayaw mo lang. Di ba? Ano yung una? The love of God is universal, for God so loved the world. The love of God is evidential, and He gave His begotten Son. Di ba? Mga kapatid. And then, the love of God is eternal. Ang sabi dyan, that whoever believe in Him should not perish but have eternal life. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, ang pag-ibig, ang pagmamahal ng ating Panginoon, hindi lang rito sa lupa, hanggang sa langit, mamahalin ka ng ating Panginoon. Di ba? Eternal, pangwalang hanggan, mga kapatid. Amen? Napakasimple lang, mga kapatid. Di ba? Hindi lang dito sa lupa. Ibig sabihin, Lord, ang galing mo. Ibang klase ka talaga. Ang bigat mo, Lord. Kasi nga, hanggang doon pala sa pangwalang hanggan. Minahal mo ko, mga kapatid. Pangwalang hanggan, hindi lang panlupa, kundi sa buhay na pangwalang hanggan, ihahatid tayo ng pag-ibig ng Diyos. Di ba? Ang sarap, mga kapatid. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Hindi temporal ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang dito, sa mundo. Oh? Hindi temporal ang Diyos kung magmahal, kundi eternal, pangwalang hanggan. Siya lamang ang merong pag-ibig na forever. Wow. Di ba? Kaya kung naghahanap ka ng pagmamahal na forever, sa Diyos mo lang matatagpuan yan. Amen? Amen?
Di ba? Sa ating Panginoon, may forever. Kaya, di ba? Minsan nga, sa mag-asawa, pagka medyo, sabi nga ng ating pastor, kapag medyo kutis pasas na, medyo na, di ba? Naghihiwalay na. Hindi na magkatabi matulog, di ba? Yung mga ganon. Pero ang ating Panginoon, parati tayong kasama, mga kapatid. Habang natutulog ka, yung kanyang paningin, parating nakatunghay sa iyo. Ano man yung mga ginagawa mo, minamasdan ka ng ating Panginoon. Hindi kanya pinababayaan, hindi kanya iniiwanan. Ang Diyos ay parating gumagabay at pumapatnubay sa atin. Bakit? Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Kaya itong month na to, itong February, ang daming ibibigay na revelasyon ng ating Panginoon about love. Mga kapatid. Kaya samantalahin natin to. Huwag ka mawawala sa darating na linggo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mawawala sa darating na linggo. Hahanapin kita. Di ba? Para tuloy-tuloy yung mga pag-aaralan natin, yung mga ituturo sa atin about love, mga kapatid. Wow! Kasi nga, month of February, di ba? Love month tayo. Kaya nga sabi ko, wow, si Pastora nakapula na. Wow. Praise the Lord! Hallelujah! Kasi in love na naman si Pastora. Kay Nino, kay Lord! Hallelujah! Amen? Kaya, sabi ko, itong month na to talagang kailangan parating present, hindi mahuhuli. Excited ako. Alam ko, mararanasan ko yung tunay na pag-ibig, pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Hindi ka nag-iisa. Andyan si Lord. Iwanan ka man ng asawa mo. Andyan si Lord. Iwanan ka man ng anak mo. Andyan si Lord, mga kapatid. Amen? Hindi ka makausapin ng anak mo. Hindi ka makausapin ng asawa mo. Andyan si Lord. Kakausapin ka niya. Di ba? Di ba, mga kapatid? Amen. Kasi ang ating Diyos andyan parate dahil mahal na mahal niya tayo. Di ba, mga kapatid? Siya lamang ang merong pag-ibig na forever. Di ba? Galing. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos hindi lang dito sa lupa, kung hindi hanggang sa langit, ihahatid tayo ng kanyang pag-ibig. Amen? Gusto ba natin yon? Gusto ba natin yon? Tumaas ang kamay na ayaw nun. Di ba, mga kapatid? Kung gusto natin yon, ano pa yung inaantay natin? Mga kapatid, mahalin natin ang ating Panginoon at yung mga ibinapagawa sa atin ng ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Sabi sa panaghoy, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Hallelujah. Forever talaga. Hallelujah. Kaya nga kung naghahanap tayo ng forever, kay Lord lang natin iyon matatagpuan. Huwag mo nang hanapin yung forever sa kapitbahay mo. Di ba? Huwag mo nang hanapin yung forever sa mga katrabaho mo. Kay Lord lang yon mararanasan natin, mga kapatid. Dahil siya yung Diyos na hindi nagbabago sa atin. Ang kanyang pag-ibig, araw-araw, tuwing umaga, parating sariwa, mga kapatid. Di ba? Ang sarap. Amen? At sabi niya dyan, walang katapusan, iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Wow! Di ba? Ginamit niya, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para ang tao ay hindi mapahamak. Galing, mga kapatid. Di ba? Naunawaan ba natin, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. At bilang konklusyon, John 3:16. Okay? Bilang konklusyon, paano ba natin mararanasan yung pag-ibig ng Diyos? Mga kapatid, ano ba yung pag-ibig ng ating Panginoon? Paano ba natin mararanasan yan? John 3:16, anong sabi? That whoever believe in Him
manampalataya ka sa Panginoon sa umagang ito para maranasan mo yung kanyang pagmamahal. Amen? Amen? Tayo po'y tumayo. Minsan pa tayo umawit sa ating Panginoon. At habang inaawit natin ito, mga kapatid, do you love God? Mahal ba natin talaga si Lord? Ito yung pagkakataon na huwag nating sayangin, mga kapatid. Kung gusto mong kausapin ng Diyos, kausapin mo siya. May mga bagay-bagay ka na nais na sabihin sa Kanya, mga kapatid. Why not? Na hindi mo sabihin. This is the time, mga kapatid. Mahal ka ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Diyos. Hallelujah. At habang umaawit tayo, taas natin ating mga kamay sa Kanya. Hallelujah. Na sinasabi natin, Lord, I love you, Lord. Mahal kita, Lord. Amen. Yes. Yung paborito nating awitin para sa ating Panginoon na talagang napakabuti niya sa ating mga buhay, mga kapatid. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes. Taas po natin ating mga kamay, mga kapatid. Sa lahat ng oras. Hallelujah. Yes. Sa bawat araw. Amen. Yes. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magbawalang hanggan. Sige po. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Napakabuti mo sa amin, Lord. Sa lahat ng Salamat na marami, Lord. oras. Hallelujah. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magbawalang Sabay-sabay po tayo magpuri sa ating Panginoon. pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Biglaran natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Sa lahat ng Thank you, oras. Lord. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kong pagmahal. Ang iyong kaawa ay magbawalang Sabay-sabay tayo magpuri sa Diyos. Come on, Diyos. Pinupuri,
na simbolo ng aming pagpupuri sa iyo, na simbolo ng aming pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga na ikaw ay walang katulad sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos na napakabuti sa amin, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos na unang nagmahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kulang po ang araw na ito. Kulang po ang umagang ito para purihin ka namin, Panginoon. Kulang ang oras na ito para pasalamatan ka namin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng mga bagay-bagay na nagagawa namin na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa iyong harapan, nariyan ka pa rin na hindi nagbabago ang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po ng marami na hindi lamang lumalabas sa aming mga labi, Panginoon, bagkus nanggagaling sa kaibuturan ng aming mga puso, na isinisigaw na ikaw ang Diyos na napakabuti, na ikaw ang Diyos na walang katulad, Panginoon. Grabe ang pagmamahal na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Ang tindi ng pag-ibig na naranasan namin, Panginoon. Lord, narito kami, Panginoon, na habang nakataas ang aming mga kamay, ay patuloy ka rin namin, Panginoon, na itinataas sa aming mga buhay. Lord, salamat sa mga salita na aming narinig, Panginoon, na tunay nga na ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay pangwalang hanggan, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay mayroong katibayan, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay tunay nga na walang kapantay, Panginoon. Salamat na hayaan mo ang mga salitang aming narinig. Ang iyong mga paalala ay patuloy na matanim sa matabang lupa, Panginoon. Na hindi lamang lumabas ito sa kabilang tenga, bagkus ito ay matanim sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon. Salamat na marami, Lord. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Walang hanggang pagpupuri ang patuloy naming ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, gabay at pakikiisa ng iyong banal na Espiritu Santo, tayong lahat ay sumigaw ng malakas na, I love you, Lord! At malakas na, Amen and Amen!